namang magkapartido ang dating magka-love team sa pelikula, sina Vilma Santos Recto at Christopher De Leon. Re-election ni si Governor V habang tatakbo naman sa pagkakongresista si Boyet. Makakalaban ni Santos sa pagkagobernador ang mga independent candidate na sina Marcos Mandana Sr., Arturo Atienza at Praxedes Bustamante. Makakatapat naman ni De Leon si Godofredo M. Bernabe ng una. Nakatutok si JP Soriano. Matapos ang isang misa sa Kapitolyo, dumiretso na sa COMELEC si Governor Vilma Santos Recto kasama si Vice Governor Mark Leviste para isumite ang kanyang Certificate of Candidacy bilang re-electionist governor ng Batangas. Nauna nang nag-file ng kanyang COC si incumbent Vice Governor Mark Leviste na wala pa ring makakalaban. Salamat po. Tila muli ring nabuhay ang tambalang Boyet at V dahil magkapartido silang tatakbong muli sa ilalim ng LP. Nag-uusap kami ni Boyet, Yet, tayo sa pelikula Arte ng Arte, tapos nagkikissing scene pa kami. Tapos ngayon, nagkikita kami sa pagsisilbi sa mga bayan, and personally, nakita ko yung improvement ni Boyet pagdating sa pagsisilbi at pagsaseryoso. So, I wish Boyet, baka dito rin tayo meant. Ang pagkakaiba lang ngayon, si Christopher De Leon kasama ang may bahay na nag-file ng COC para tumakbo bilang congressman na kinatawan sa ikalawang distrito ng Batangas. Sir, Boyet and Vilma together again. Oh, why not? Why not? Yes. Very happy and here it is. I'm really running for Congress. My main objective is really for the province of Batangas to preserve the environment. More work for a lot of people. Nakapag-file na ng COC ang makakalaban ni De Leon na si Godofredo M. Bernabe ng una. 3 independent candidates naman ang makakalaban ni Governor V na nauna nang nagsumite ng COC sa COMELEC Batangas. Sina Marcos Mandana Sr., Arturo Atienza at Praxedes Bustamante. Si Mandanas na 3 beses nang tumakbo at natalo sa pagkagobernador ng Batangas. Umaasa raw na mananalo sa darating na eleksyon. Plataforma ko yung edukasyon, tsaka yung pangkabuhayan ng ating mga kababayan, lalo na sa panahon ito, marami tayong mga kababayan na naghihirap sa Batangas. Demokrasya tayo. Everybody has the right na tumakbo. Kung hindi man namin mapareho yung klase ng serbisyo, mas hihigitan pa. Sakaling muling manalo, ito na ang huling termino ng Governor V para pamunuan ang probinsya ng Batangas. At sa 2016 elections, wala na raw siyang planong tumakbo pa sa mas mataas na posisyon. Sa ngayon, mula rito sa Batangas, JP Soriano, nakatutok 24 oras.